may nabasa ako sa newsfeed ko Mm. na itong kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis ay Jasmine. bumuwelta dito kay Attorney Ferdinand Topacio at Mm. sinabihan siyang dugyot. Ayan. So Oh. sinabihan siyang dugyot kasi nagalabas ng isang pahayag si Mm. Panyero, si Topacio, Mhm. na kung gusto raw ng mga kababaihan na igalang sila ay Mm. huwag sila magsusuot ng mga two-piece bikini at Nakita ko ipopost sa 'yan. Instagram, Nakita ko 'yan, no? partner. At Oo. yan ang gusto niyang mangyari. Kung gusto niyong irespeto kayo, huwag kayong Oo. magsusuot ng bikini at nilalagay niyo Mm. sa social media. Eh, Gano'n? bumenta si Jasmine, sabi niya, dugyot. Ayan, ang sabi That niya. is Kaya, Ilocano word daw, sabi ni Lalaine Villa Flores. ano ang ibig sabihin? Ilocano. Okay, ito na yung mga sagot. First answer from Addictus Rex. Unclean. Unclean na lang ha, Addictus. Addictus Rex. Okay. Next is Miss Lalaine Villa Flores. Marumi po, Attorney Rene. That is Ilocano words po. Rose Pablo, sobrang dumi. Ba, sumobra naman, partner. Okay. Okay. Don Bautista, Dugyot Miss Attorney, untidy. Okay, ang lalim ng mga English nyo, untidy na lang, ano? Okay. Maruming pag-iisip, Lloyd Carriaga. Ayan, partner, mga sagot. Thank you mga kayubi. Wow, daming sagot. Palagay ko yung maruming pag-iisip at maruming pananaw sa Ah, sa mga kababaihan ang angkop dito sa ibig sabihin ng dugyot dahil ang pinatutungkulan ni Topacio ay oo. ang pagsusuot ng mga kababaihan ng para sa kanya ay hindi tamang kasuotan at ilalagay sa social media. Media. At marami dito ang nag-react sapagkat saan ka naman nakakita na naka-two-piece ng nakapadyama at naka-Maria Clara na nandoon nagpo-photoshoot doon sa Dagat, beach oo. resort. Actually, yun ang gusto kong ipunto, partner. Depende kasi yan sa lugar na pupuntahan mo at para sabihin mo na wag magsuot ng mga ganon, ibinabagay kasi yun ng mga Oo. kababaihan. Tama ka, partner. Kung pupunta ka nga naman ng beach o dagat, di ka pwedeng magpajama. So, ano susuot mo? Two-piece, di So ba? ang tanong dito, may obligasyon ba ang mga kababaihan na balutin ang kanilang mga katawan, no, sa lahat ng pagkakataon, 'di Hindi ba? naman, Dapat partner bang ibigay eh. ang respeto sa mga kababaihan, no? Ano man Oo. ang kanilang kasuotan. So kung gusto mo palagi ang babae ay nakasuot ng parang Maria Clara, eh parang Mm-mm. hindi na naangkop sa kasalukuyang kultura ng bawat bansa, hindi lang ng Oo. Pilipinas. Sapagkat alam mo, partner, nung Mm. siguro 2 or 3 years ago, I was in Queensland, particularly in Gold Coast, Australia. Naku po, oh. Nagpunta ako doon upon the invitation of Hmm. one partner sa business. Oo. So when I arrived in Gold Coast, alam ko may festival. Mm. So binirit na ako nung kasama ko doon sa Gold Coast na ganito ang makikita mo sa Gold Coast. May Mm. festival kami ngayon. Mm. So pagdating ko doon, hindi ko na pinapansin talaga kasi ganun ang kanilang kultura. Kultura. Gold Coast yun eh. Mm. Ibig sabihin, pag dating ko doon, nasasalubong ko mga batang kababaihan Mm. na naka two-piece, naka one-piece, yung Mm. iba kalahating piece lang, yung pantaas Wala talaga namang no namang peace. Wala namang no peace. merong nagno-no-piece doon. Oo. Nasa tao yon kung papaano mo tinitingnan ng isang, katulad noon, sabi mo nga, hindi ka na culture shock. Ganun sila eh. So, nasa iyo yun, kung magbibigay ka ng, tama ba ako, partner, mali siya o maling kaisipan or imagination or whatever sa isang tao, pero kung malinis naman yung isipan mo, konsensya mo, di hayaan mo lang sila. Oh, hayaan mo lang. Sila yun eh. Katawan nila yun. Kumbaga Mm-mm. may autonomy sila. Sa katawan nila. Katawan nila yan. Kung anong Mm. gusto nilang gawin, provided it is not contrary to law, to public policy, to Aha. custom and tradition,
abay wala kang magagawa diyan kung 'yan ang gusto nila, eh. Dito sa pagkakataon na 'to, Mm. binanggit pa nga si Ivana Alawi, Oh, yung isang, YouTube vlogger yung na sexy din mahilig yun, din talagang, partner. Maganda yun. 'yan 'no, maganda 'yan. So, Mm-mm. bukod kay Jasmine Curtis, ayan ay pinulaan ni Attorney Topacio na kung gusto niyong irespeto kayo, huwag kayong magsusuot ng mga ganyang klaseng kasuotan. Eh, Malalim. papaano mo naman may ire-require yung tao, eh, trabaho Malalim niya yan. yan, eh, 'di Partner, ba? okay, 'Di ba? trabaho Eh, yun. ako Mm-mm. abogado ako. Oh, Oh. siyempre we have this, requirement na kapag haharap ka kay judge, eh, kailangang ikaw ay nakabarong o kaya naka-coat and tie ka. Hindi Mm-mm. ako pupuwedeng mag-t-shirt na yung t-shirt na undershirt na puti lang. Mm-mm. Abay ako'y ire-reprimand diyan ng Okay, husgado sapagkat, oo. hindi proper attire ang suot ko. Mm-mm. By way of analogy, analogy na naman tayo. Analogy. Gano'n din sa kaso ng mga artistang, Oo. nagtatrabaho na ang puhunan nila ay ang Mm-mm. ganda ng kanilang mukha at ng Katawan. katawan. Lalo na ngayon, So, naku, ang ano ka daming namang ano ka gym. naman gusto mo ba magpajama 'yan do'n sa sa Okay. harapan ng beach? Hindi Oo. 'yun, 'di Partner ba? kami, in our community, on our Sunday worship service, and even sa church, di ba? Tayo pag nagsisimba tayo, nagsasamba tayo every Sunday, hindi naman tayo pwedeng mag-two-piece, syempre, sa simbahan. Di ba? Oh, 'yan. Bahay-sambahan So, ng Diyos yon. depende sa Correct. kultura, sa Correct. sitwasyon, sa iyong Mm-mm. Yes. propesyon. Oo. Depende sa sitwasyon. So, wag mong pupulaan ng isang babae katulad ng mga artista, vlogger na si Mm-mm. Ivana Alawi at si Jasmine Cortez dahil trabaho nila yan. Ba't mo pagbabawalan? Pagbawalan mo magsuot ng ganyan yan, Mm. abay di nawalan ng trabaho yan. Oo. Eh, paano yung mga nasa mall, partner, no, mga, minsan nakakasalubong mo, mga sex, yun dami talagang, kahit ako, babae ako, wow, na all, sabi ko. Paano yun? Yung mga nagsusuot sila ng ganun. That is, I mean, nagkakaroon kasi ng pagbabago, partner, ng paraan ng pananamit natin, no, sa henerasyon ngayon. Alam mo ang masama, yung maglakad ka na nakatupis ka, nandun ka sa Shangri-La Hotel. Naglalakad ka doon sa hallway. O naglalakad ka doon sa ground floor ng Oh, Shangri-La. Yun ang oo, masama. That is against sa decency oh, and custom. Di ba? Saan ka nakakita naka-two-piece, naka-one-piece, naglakad doon sa harapan ng oh. sa ground floor, sa shopping area ng Shangri-La? Oh, partner, di mo pa nababasa yung comment ni brother Alvin. Arvin ba? Alvin. Oh, di ba? May komento Hindi din ko siya dyan. pinapansin mo, parang may Oo. diferensya yata yung cellphone ko pag yun ang pag yun Ba't ba pag hindi ko napunta, ba't ba nababasa. napunta sa kasuotan, partner, no? Bakit isinisisi sa kasuotan? Ang ngayon dito, madalas ang pinag-uusapan is this anti-bastos law, no? Napunta Oh. tayo dito kay Bong Suntay, napunta ngayon tayo dito kay Topacio na kung ayaw daw bastusin ng mga kalalakihan at maging subject ng imagination ay huwag magsusuot ng mga damit, no, Mm. na hindi kaaya-aya para sa mga kalalakihan para maiwasan ng mga kalalakihan ng desire, no? Eh siguro pati na yung imagination siguro yan. No, wag daw magsusuot ng ganyan. Oh, sige. Pero eto, meron na naman tayo kanina nga lang din na nakita ko sa newsfeed ko. Mm. Ito palang na programang bago din ni Willie Remillami ay meron din palang issue tungkol dito sa violation ng anti-bastos law. Mm. Sapagkat kung mapapansin ninyo, lumalabas din sa TikTok to saka sa Facebook Oh, Reels. napanood ko Na kung kanina. saan, na kung saan yung isa sa co-host nitong si Willie Remillami sa kanyang programa ay nagsabi na imbis na ticket, ang binanggit ay sexual organ ng lalaki. Mm-mm. Pero hindi sinasadya, partner. So, depende yan, no? Kasi minsan may mga marketing firm na pilyo na in order, like for instance, in one program na bagong-bago at hindi pa pinag-uusapan, no? Minsan kasi very creative at malikot ang utak ng mga marketing professionals eh. Gagawa yan ng script. Hindi ko sinasabing gumawa sila ng script pero maraming pagkakataon whether it is in business, it is in politics, lalo na sa politics. Mm-mm. Yung mga marketing professionals niyan, yung mga analyst niyan,
gumagawa talaga ng script niya. Like for instance, in this case, hindi ko sasabihin na ginawa nila to, no? Pero ito duda ko lang naman. Mm-mm. No, sasabihin ko doon, ako yung co-host, sabihin ko doon sa isa sa co-host, sabihin ko, ito sabihin mo, no, para makakuha ng audience, para makakuha ng atensyon. At para pag nabanggit mo ito, although magtatawanan, may konting kabastusan ng konti, pero definitely mag-viral to. Pag nag-viral to, definitely the people will know that there is again another show, no, na kung saan ang host, no, principal host ay si Willie Revillame. So marketing 'yan eh. So papansinin mo dito dapat kung paano yung reaction dineliver yung salita ng co-host, kung talagang slip of the tongue nga siya or hindi, o talagang scripted. Mapapansin mo eh kung scripted o hindi. Hindi. Slip of the tongue ba or scripted. Pangalawa, bukod diyan, may under violation ito namang si Willie Revillame. Ano yun, Bakit attorney? ito sa video? Oh. Yung paglapit niya doon sa babae, correcting what the co-host said, inambaan niya yung babae. Although pabiro ang actuation ni Willie rito, pero medyo may technicality ron eh. Wag mo nga ambaan yung babae kahit pabiro yan. Tapos in a live show na daang-daan Philippine television. libo ang nanonood dyan, that would again, sabi ko nga noong mga nakaraang episodes natin, that would create an environment of parang embarrassment on the part of the co-host. Yung ambaan mo siya ng yung babatukan or susuntukin, nakakahiya yan, no? Dahil doon sa nabanggit niyang pananalita. That is again a violation of Safe Spaces Act. Mga kababaihan, alam mo, sa lahat ng sitwasyon, dapat huwag mong hihiyain yan. Palagi mong pananatilihin ang pag-observe ng respeto. Yung dignidad niyan, palagi mong pangangalagaan. At hindi mo dapat binibigyan ng kahihiyan o pambabastos ang babae. Di ba? In public di bali sana kung kailan dalawa nagbibiruan. Walang problema ron. Pero kung if it is already in public, may problema tayo dyan sa batas. Dahil nandito tayo sa usapang batas, pinag-uusapan natin ng batas kung ano yung appropriate or applicable law dito sa kaso ni Willie Revillame at dito sa kaso ni Jasmine Curtis at ni Ivana Alawi. So, ayan, medyo nakakalungkot, no, dahil maraming mga kasong lumalabas na ganito na kumbaga tinaon pa sa National Women's Month na naman. Ay nagkakaroon ng lumalabas na parang may pang-aabuso sa karapatan at dignidad ng bawat kababaihan sa buwan ng supposed to be ay pagrespeto. pinalalawak lalo ang respeto at pagbibigay ng dignidad sa kanilang lahat. Partner, pasok din dito ang MTRCB. Pasok, MTRCB. Kaya ang alam ko dito kay Willie Revillame ay binibigyan na ngayon ng masusing pagsisiyasat. Kung ito ba ay intentional on the part of the co-host and the host or it was just a mere slip of the tongue. Maraming mananagot kung mapapatunayan ito na hindi yan slip of the tongue. No, at yan ay intentional. Andiyan dyan yung marketing niya na nagturo. Definitely may nagturo dyan. Hindi basta-basta lang yan na sinabi ng co-host kung talagang yun ang ano yan. mo, ha? Hindi din basta-basta tinuro yan ni Willie. Definitely may marketing group yan na nagturo kung ano ang sasabihin nang sila ay mapag-usapan. Sabi nga ni Addictus Rex sa'yo, attorney, negative publicity is still publicity. Yun. So opinion mo dun pala, partner, posibleng hindi ito slip of the tongue. They're very no? Kung pwede mong ipalabas dito sa ating video, pwede ba natin ipalabas? Pwede ba yun, digital team? Audio. Tingnan mo lang yung reaction. Kahit walang audio, sige. Ano yun ni Maymay? I-check ni Maymay. O kahit wala ng audio, yung ano lang, yung portion lang na yun, partner. Bitaw siya ng salita. Tapos yung nag-amba si Willie. Tingnan mo yung reaction ng co-host. Okay. Sa mga nakapanood na. Attorney Bueno, lo and beyond. Learn
learn the law. Know your